Ngayon pong umaga, ating po nga alamin, ano-ano po bang iba't ibang mga proseso po o paraan para po matanggal ang isang elected official at saka yung mga kabilang po sa name shame ng ating Pangulo. Ano po kaya ang kahihinat na nila? Naku, pag-uusapan po natin yan ngayong umaga dahil kasama po natin Attorney Maris Manalo, isang legal expert. Magandang umaga, Attorney Maris. Good morning again, Diana, at magandang umaga po sa inyong lahat. Unahin ko na po siguro, Attorney, yung mga nabanggit doon sa pag-name shame ng ating Pangulo. Ano na po ba ang kahihinat ng mga ito? Okay, doon sa mga nabanggit, natawag ko dito hit list ng ating Pangulo, patungkol doon sa mga involved sa droga, meron ditong mga local elected officials. Meron namang mga nagtatrabaho sa hustisya o sa judiciary at meron naman sa pangkat ng kapulisan. Okay, doon muna tayo sa mga local elective officials. Dayan, pag ikaw ay tinatawag na local elected officials, ito yung mga mayors, governors, mga konsehal, congressman, mga even barangay officials. Okay, sila po ay pwede lamang matanggal through recall or through administrative proceedings. Okay. Yung recall, wag na yon kasi may proseso talaga yun. Yung sa administrative proceedings, yun yung sasampahan sila ng complaint para sila ay matanggal sa pwesto. Ito yung kasong administratibo kung saan sila ay ikino-complain dahil sa mga gawa nilang dishonesty, tawag dito, oppression, misconduct, yung culpable violation of the Constitution, o ito yung mga nakapaloob ba sa tinatawag nating local government code. Kumbaga, merong complaint na isasampa laban sa kanya para siya ay matanggal sa kanyang ginagampan ng tungkulin bilang mayor, bilang governor, o bilang mga congressman, o basta yung elected official. Kasi nga po, kahit nasabing sila ay sangkot di umano, sabihin na muna natin di umano, sa sinasabing droga, kailangan, hindi naman sila basta pwedeng tanggalin Kaya nga, kailangan muna silang disiplinahin ng kanilang disciplining authority. Okay, pagdating po sa mayor, sa governor, sa mga yan, sa governor ng mga probinsya, o sa mayor ng mga highly urbanized cities, ang disciplining authority po dito ay ang Office of the President through the DILG. Kaya doon sila sasampahan ng necessary complaint. So, kailangan po muna magkaroon ng complaint para sila ay matanggal sa serbisyo. Hindi po sila basta pwedeng tanggalin. Kasi they can only be removed from office through a court order. Kailangan magsampa muna po ng reklamo bago po matanggal. Doon naman sa mga kapulisan nakita naman natin before yung mga na-name ng ating Pangulo, they have to report sa kanila sa disciplining authority na sa NAPOLCOM. Yun namang mga huwes, unfortunately na nabanggit, syempre ang disciplining authority nila ay ang Supreme Court. Ang pagsasampa po ng kaso ay hindi naman ganun kakomplikado. Anybody or anyone who has a complaint against this public official, pwede niyo pong isampa yan. At nakalakip doon yung mga tinatawag na mga ebidensya. Ito po ay verified, meaning ito ay notaryado o sinumpuan sa isang administering officer. Kailangan tumakbo Kasi alam mo Dayan, masarap pakinggan na nangyayari itong mga paglilinis sa sangay ng ating sa gobyerno, sa lahat ng sangay ng gobyerno. So mas masarap lalong pakinggan at makita natin na aside from these things na ginagawa ng ating Pangulo, ang bawat sangay ay gumagawa rin ng mga necessary or proper remedy to address this issue. Like what? Dapat may mga kasong isinasampa. Kasi remember, marinig mo sa radyo, sa TV, ano ba nangyari? Ano ba nangyari kay ganito? Bakit nagsiserve pa rin sa kanilang mga opisina? Kasi po, may proseso. Kailangan po ay merong kasong isinampa laban sa kanila para po sila ay matanggal sa kanilang tungkulin bilang mayor, bilang governor, congressman, or kung anumang posisyon yan. At ito po ay sinampa na. I think umuusad ito sa ngayon.
Attorney, siguro importante ring malaman kapag magsasampa ng reklamo, ano-ano po ba ang mga batayan o grounds para po maalis sa pwesto ang isang elected official? Okay, at sa ating local government code, may kanya-kanya ng merong mga grounds na nakapaloob doon. Like yun nga, culpable violation of Constitution, yung oppression, misconduct, tawag dito yung mga immoral na ginagawa. And not only that, didn't you know that even sa yung hindi paggawa, alam mo yun, yung misfeasance of duty, yung halimbawa ikaw yung nakatalaga na pinuno sa isang sangay na ng gobyerno at alam mo may nangyayaring kabalbalan sa iyong hawak. Subalit wala kang ginagawa. Yun din po ay yun po yung tinatawag na misfeasance na pwede po kayong kasuhan sa ombudsman. So yung mga sinasabi nila na negative naman sa droga, wala naman silang katunayan doon na alam mo yun, wala naman silang katunayan na kumbaga na talagang directly link. Pero the fact na kayo ang nakaupo, the fact na kayo ang namumuno at merong impluensya at power doon sa lugar na yun kung saan namumutaktak ang droga, ang krimen o ang kriminalidad, maaari po kayong kasuhan. Kasi ito po yung tinatawag na misfeasance na talaga namang pinipinalize din ng ating batas. So, attorney, parang pag napabayaan mo yung trabaho mo? Not necessarily napabayaan. Yung wala kang ginawa and the fact na alam mo, di ba, na alam mo na grabe ang kriminalidad doon. Wag mo naman, kasi tama nga rin yung sabi ng presidente, ano mo naman di malalaman? Ika-under mo yan eh. Lahat yun nagre-report sa'yo. So, at the fact na wala kang ginawa doon at may proof ang magsasampa sa'yo na these are the things that was happening before and then wala kang ginawa, pwede kang kasuhan. At ito nga, kamukha na sinabi ko, pwede itong direkto sa ombudsman. Attorney, yung proseso ng pagpapatanggal, so una muna kailangan magsampa ng reklamo. Yes. Pagkatapos po ba, ano po ang mga pagdadaanan ng Siyempre, proseso? pag may reklamo na, magsasampa rin naman ng kanilang mga depensa, yung mga nirereklamo. And then doon, pag nagkaroon na, when issues are joined, halimbawa na nakita na ng hearing officer na ganito, pwede po magkaroon dito ng preventive suspension. It is only when issues are joined, meaning yung meron ng demanda, meron ng complaint at meron ng sagot ng yung depensa o yung inaakusahan, tapos nakita na ng hearing officer na abay, kailangan itong suspendihin. Doon po magkakaroon ng preventive suspension kung saan ang local elected official na inyong kinomplain pwede pong matanggal, pwede masuspend sa kanyang serbisyo during the period na nagkakaroon ng investigasyon. Hanggang may certain period yan. Attorney, itong prosesong ito covers everyone, kahit po ba isang senador? Okay, ang senators kasi, ang removal ng senators is only by expulsion through expulsion ng Senate. Subalit, pwede naman silang kasuhan ng kriminal. Kamukha yun nangyari kila Senator Jinggoy, Senator yung si Senator Revilla. Pwede mo silang kasuhan ng kriminal, pero hindi administrative yun. Criminal case, kaya sila nakakulong. Pero yung expulsion para matanggal sila sa Senado. Wala pang gumagawa nun so far na alam ko. Ewan ko lang kung gusto nilang gawin yun ngayon kay Senator De Lima, but I'm not prepared to say that. Hindi ko kasi may alam. nababasa kasi ako sa social media, tanggalin na raw or magbitiw na sa pwesto. Well, si Senator kanya-kanya yan, pero kanya-kanya ding, syempre may mga gusto silang patunayan. But we are more inclined to know of what's going to happen dun sa mga local elected official na hanggang ngayon ay nandito pa rin at nakikita pa rin natin. Ang gusto ko lang sabihin sa mga nanonood ay meron pong proseso at ito po sa aking palagay ay ginagawa na ng ating gobyerno. Alam po ng ating Pangulo na kahit sila po ay nandun sa listahan, hindi naman sila pwedeng tanggalin agad-agad kasi nga may proseso. There must be only by a court order, kaya lamang po sila pwedeng i-remove. At yung proseso po para sila ay tanggalin ay sinisimulan na. Marami pong salamat sa ating makabulang talakayan. Attorney Mariz Manalo, isang legal expert. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang Good Morning Pilipinas.